Problema mo din ba ang mga bubuwit at daga sa bahay? Meron niya kayang mga natural na paraan upang mapuksa at mapalayas ang mga pesting ito? Sa video natin na ito ay babahagi ko ang mga natural na pampalayas sa mga pesting daga at bubuwit. Ano-ano nga ba ang mga ito? Paano ito gamitin? At bakit kinatatakutan ng mga daga ang amoy na ito? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang pang-amoy ang isa sa pinakamalakas na pandama ng mga pesting daga. Ginagamit nila ito para makahanap ng pagkain, tubig, at maging para makaligtas sa mga panganib at makaiwas sa mga amoy na kinaayawan nila. Ang kanilang matalas na amoy ay isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan nila na maamoy ang mga bagay na pag-uusapan natin sa video na ito. Narito ang mga amoy na talaga namang magpapalaya sa mga pesting daga. Mothballs o alcampor. Ang mga daga ay ayaw sa amoy ng mothballs dahil sa ang mothballs ay naglalaman ng mga kemikal tulad ng naphthalene at paradichlorobenzene na mayroong malakas at nakakasakit na amoy. Ang mga kemikal na ito ay maaring maka-irritate sa ilong at mata ng mga daga. Ang mothballs ay naglalabas din ng mga fumes na nakakalason sa mga daga. Maaari mong ilagay ang mothballs sa mga lugar na madalas napuntahan ng mga daga, tulad ng mga sulok ng kwarto, sa likod ng mga gamit, o malapit sa mga pintuan at bintana. Ang mothballs ay maaaring maging mapanganib sa mga tao at mga alagang hayop. Dapat itong gamitin ng may pag-iingat at ilagay sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop. Cloves. Ang mga daga ay ayaw sa amoy ng cloves dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang cloves ay mayroong napakalakas at matapang na amoy na maaaring maka-irritate sa ilong at mata ng mga daga. Bukod sa amoy, ang cloves ay mayroon ding mapait at hindi ka nais-nais na lasa para sa mga daga. Ang mga katangiang ito ng cloves ay ginagawa itong isang natural na repellent para sa mga daga. Maaari mong ilagay ang buong cloves sa mga lugar na madalas puntahan ng mga daga, tulad ng mga sulok ng kwarto, sa likod ng mga gamit o cabinet, o malapit sa mga pintuan at bintana. Ammonia. Ang mga daga ay ayaw sa amoy ng ammonia dahil sa ang amoy ng ammonia ay katulad ng amoy ng ihi ng mga predator na daga, tulad ng mga pusa at aso. Kaya naman, kapag nakakaramdam ng amoy ng ammonia ang mga daga, iniisip ng mga daga na mayroong panganib sa paligid nila. Ang ammonia din ay mayroong malakas at nakakasakit na amoy na maaring maka-irritate sa ilong at mata ng mga daga. Maglagay ng mga cotton balls na binabad sa diluted ammonia. Maaari kang maglagay ng mga cotton balls na binabad sa diluted ammonia sa mga lugar na madalas puntahan ng mga daga. Maaari ka rin maglagay ng mga bukas na lalagyan ng ammonia sa mga strategic na lugar. Tandaan, dapat laging diluted ang ammonia bago gamitin. Ang undiluted ammonia ay maaring mapanganib sa mga tao at mga alagang hayop. Huwag ilagay ang mga lalagyan ng ammonia sa mga lugar na maaring maabot ng mga bata o alagang hayop. Peppermint. Ang mga daga ay may napakasensitibong pang-amoy, kaya naman ang ilang mga amoy ay nagiging sanhi para sila ay umiwas dito. Isa na rito ang amoy ng peppermint. Ang peppermint ay mayroong napakamalakas at matapang na amoy na maaaring maka-irritate sa ilong ng mga daga. Para sa kanila, ito ay parang isang napakalakas na pabango na hindi nila kayang tiisin. Ang mga daga ay umaasa sa kanilang mga pang-amoy upang mahanap ang kanilang pagkain at tubig at upang maiwasan ang mga panganib. Ang malakas na amoy ng peppermint ay maaaring makapagpagulo sa kanilang pang-amoy at magpahirap sa kanila na makahanap ng mga bagay na kanilang kailangan. Maaari kang maglagay ng mga cotton balls na binabad sa peppermint oil sa mga lugar na madalas puntahan ng mga daga, tulad ng mga sulok ng kwarto, sa likod ng mga gamit, o malapit sa mga pintuan at bintana. Maaari ka rin gumawa ng peppermint spray sa pamamagitan ng paghahalo ng peppermint oil sa tubig.
i-spray ito sa mga lugar na mayroong mga daga. Ilan pa sa mga amoy na kinaayawan ng ilang uri ng mga daga ay ang vinegar o suka, oregano, at bawang. Ang paggamit ng mga nabanggit na bagay ay isang natural na paraan upang itaboy ang mga daga. Ngunit hindi ito isang permanenteng solusyon. Maaring kailanganin mong ulitin ang paglalagay ng mga ito ng regular upang mapanatiling ligtas ang iyong tahanan mula sa mga daga. Kung mayroon kang malubhang infestation ng daga, pinakamabuti na kumonsulta sa isang pest control expert upang tuluyang mapalayas ang mga ito sa bahay. Ikaw ba, kaurban? Meron ka bang ginagamit na pangontra sa mga daga na hindi namin nabanggit sa video na ito? At ano ang masasabi mo sa mga amoy na aming binanggit? Sang-ayon ka ba dito? Ibahag ang iyong opinyon tungkol dito at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.